For that great song, turn your eyes on Jesus. At this moment in time, Son, we will go directly sa ato ang it's preaching time. So it's hope and pray, Son, andam na tang tanan sa paminaw sa pulong sa ato ang Pilipinas Diyos. So kailangan pa, I'd like to request our pastor, Pastor James, give it to us. And let's hear the word of God. A round of applause, please. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Special. Turn your eyes upon Jesus. Indeed, we need to turn our eyes upon Jesus. So, kang Jesus lang kita mo lantaw, mga kaigsunan. No other place, wala na ilaing lugar na dapat ta mo lantaw, kang Jesus lang kita mo lantaw, wala na ilain. Because if we will start looking at people, we will be discouraged. We will be disappointed. When we start looking at the situation, we will sink, just like Peter, nga naunlod when he started to look upon the wind boisterous. Naunlod siya. But when he fastened his eyes to Jesus, wala gyud siya naunlod, mga kaigsunan. That's why what a very important reminder to us na kang Jesus lang gyud ta maglantaw, wala na ilain pa. So, by this time, I would like to ask you to please stand up. Manindog ta, mga kaigsunan palihog. All rise, please. Tindog ta. And I would like to ask you to open your Bibles with me in the book of Romans chapter 5. And we shall be reading verses 6 down to verse 11. If you are there, kindly say Amen. I would like to preach a very simple message karon nga takna sa gabhion, mga kaigsunan, from this text. So Romans chapter 5, 6 down to verse 11. So let us read all this all together tonight, mga kaigsunan. Atong basahon all together verses 6 down to verse 11. So Romans chapter 5, verses 6 to 11. Ready? Begin. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet, peradventure, for a good man, some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus, by whom we have now received the atonement. Let's pray. Father God, thank you, Lord, for the Word of God nga mong gibasa. Thank you, Lord, for your continued care, love sa mga amahan. And thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. I pray, Lord, that you would make the message tonight very simple. Nakatong wala pa na sure silang kaluwasan, mas sure na yun siya. Ug katong mga nanginangan og revival ganung Dios sa ilang pagpangalagad ug pagtuo kanimo, the fire will be shining again sa among mga kinabuhi. Amahan, your servant is not worthy to preach your word. But thank you for the grace of the Lord Jesus Christ. Na imong gihatag not only to your servant, but to your people tonight. Gihatag nimo kanamo, amahan, enabling us to be present nining maong panimalay. Thank you sa imong kaayo, Ginoo. Thank you sa imong gugmalang kanamo. In Jesus' precious name, among gipangayo ing tanan. Amen. Amen. Please be seated now.
I would like to entitle the message tonight, mga kaigsunan, From Helpless to Reconciled. From helpless to reconciled. That is the title of the message karon nga tapna sa kagabhion. So mga kaigsunan, ang pinaka-labing importante nga butang nga kinahanglan mahimo tang sigurado kaayo sa atong mga kinabuhi is ang atong pagpasiguli ngadto sa Dios. Ang atong reconciliation with God. Nganong kinahanglan man i-reconcile, pastor, kay kaaway ta sa Dios. Maybe moingon ka nga di man ako kalaban ang Ginoo, pastor, but let me say this to you, mga kaigsunan, we by nature became enemies of God because of our sin. Di na kinahanglan nga muhimo ka kag sala para mahimo kang makahasala. Nahimo tang makahasala tungod kay naatay kinaiyahan nga makasala. And that nature is atong napanunod sa atong mga unang ginikanan. Ang atong unang ginikanan is nahimong makasasala. Mao na ang ilang mga anak nahimo pod nga makasasala hangtod kanato mga kaigsuonan kita pug karon nahimo ng mga makasasala. Bisan pag way motudlo sa ato nga mohimo og sala, ato makita mga kaigsuonan nga kita sa gihapon mohimo gyud sala kay naa na gyud sa atong nature o kinaiyahan nga makasala. And ang makasala kalaban sa Dios. Kaaway sa Dios. O kita nga mga kaaway sa Dios, gikinahanglan gayud nga atong maangkon ang reconciliation. No? Pagpasiguli, nagbalikay, nag-amiguhay, pag-usab. Kang pinaka-worst na sitwasyon nga maangkon sa usa ka tawo is matapos ang iyang kinabuhi ibabaw sa kalibutan nga nagpabilin siyang kaaway sa Dios. So I hope nga di ka magpabilin nga kaaway sa Dios. In Hebrews chapter 10 verse 31, ang atong text nag-ingon, it is, at ang Bible nag-ingon, if you're there, say amen. Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Makalilisang gayud, makahadlok gyud nga mahulog sa mga kamot sa buhi nga Dios. Ay ato makita mga kaigsunan natay mga kahadlok. Siguro na sa ato ang nakaagi na nga nasuko ang atong papa, nasuko atong mama, unya pagkahuman nagbitbit og bunal ang imong mama, nagbitbit og bakos ang imong papa. Nya mura nagmulupad ang imong espiritu sa kahadlok. Kay makabakabalo gyud ka nga pagmudol ni papa ron, latipak gyud ni karon, sakit gyud kay ni karon. Makasagit gyud ka sakit ani karon. Nasultian di ka igsoon. Kung nahadlok galing kas bunal sa imong amahan ngayutan noon, mas mahadlok ka sa silot sa langitnon nga Dios. Amen. And I hope imo nang masabtan mga pinangga nga mga kaigsunan. And ibutang na sa imo ang gitawag nga kasing-kasing. So gikan sa atong teksto karon, maghisgot lang ta og tulo lang kabutang. And I would like to make the message tonight very simple lang. Simple kayo. And in fact, kaninga text ako na ning nawali kaniadto. I have already expounded this text. So that's why karon I want to make this lesson nga simple lang kayo. I hope masabtan sa tanan. Amen. So naitulo ka butang mga kaigsuonan karon. Atong lang taon ang ato ang number 1, hopeless condition. Number 2, atong lang taon mga kaigsuonan ang
sa atong hopeless nga condition na ay nipuli sa ato. Gipulihan ta sa atong kondisyon. So atong number 2, ato tanawon ang Christ substitution. Nipuli si Jesus Christ, gipulihan ta niya. Ang tungod kay gipulihan ta niya, nakabayad ta, na nahitabo nga glorious reconciliation. So, kailang tulo ka butang atong isgutan karon mga kaibigan. Number 1, ang atong hopeless condition. What is our hopeless condition? In our text mga kaigsunan, ato makitaan, nagingon ang Bible, verse 6, for when we were yet without what? Strength. O kusog. Christ died for the ungodly. And we are that ungodly. Amen. Sa mga pinangga, the Bible says, when we were yet without strength. Patay kusog. Now listen carefully mga pinangga. Sa diha nga naangkon nimo ang kaluwasan, naangkon nimo ang kaluwasan sugod. Sa diha nga na-realize nimo nga di nimo kaya. That's the beginning of it. You see? Nagsugod ang kaluwasan nimo mga kaigsunan sa diha nga na-realize nimo nga di nimo kaya luwasan ang imong kaugalingon. Di nimo kaya kung wala ang Diyos. Di nimo kaya kung wala si Jesus Christ. And that your salvation begin at that. Di nimo kaya. And you know, if you want revival sa imong kinabuhing Kristohanon, kung gusto nimo nga magdilaad pag-usab ang kalayo sa imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, then you need to realize again nga wa gyapon kay kusog. Kaya ang revival magsugod mga kaigsuonan sa diha nga imong angkonon nga di gihapon day nimo kaya kung wala siya. Amen. And I hope mga kaigsuonan nga kana nga word kanang Lord, magampo ta Lord, wa mi mahimo og wala ka. I hope nga di lang taman sa pagampo. I hope nga di lang taman sa imuhang istorya. Nga Lord, wa mi mahimo og wala ka. Kung wa tay mahimo, kung wala ang Ginoo, ngano man nga nagkinabuhi ta nga murag wala siya. Kung tinuod pa nga wala kay mabuhat kung wala ang Dios, ayaw pagkinabuhi sa matag adlaw nga murag wala siya. Ay, by the grace of God, atong angkunon og ma-realize karon nga di gid nato kaya kung wala siya. And diya magsugod ang revival mga kaigsunan. Si Paul nag-describe sa ato, walay kusog, without strength, ungodly, walay Dios, dili Dios man, sinners. And the Bible says, enemies. Kaaway sa Ginoo. So, ato makita mga kaigsunan nga wala nagingon ang Bible nga weak. Wala sa nga weak. Kay ang weak na ay kusog gamay, tama? Right. But the Bible says, without strength, wagi kusog. You are not weak. Because weak is naay kusog gamay. Bahala ginahinay kanunay. Pero ikala igsoon, dili makaya ginahinay kanunay. Kaya the Bible says, we are without strength. So agay kusog. You are not struggling. Dili struggling. Kaya ang struggling, murag, bahala glisod, pero makalahotay. But igsoon, you are dead and helpless. Describe ka ni Apostle Paul na patay, way paglaom, helpless, the Bible says. We are without strength, the Bible says. Sinners, enemies, dead in trespasses and sins. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, dili ka tong weak, dili ka struggling, patay ka. Wa kay paglaom. Hopeless, helpless, enemy, kalaban sa Ginoo. That is our hopeless condition.
You see? So ato makita mga kaigsunan, aya moabot ang kalipay sa ato ang kinabuhi. We must recognize our helplessness. You can remember in previous sermons nga ang tao nga nagtuo nga naa sa iya, dili nimo siya matabangan. No, I have told you a story before when we were kids. Gagmay kami sa Malaybalay nga ang provincial capital nang hatag og tag 20-20 sa tanang bata nga moadto didto sa provincial capital. And I can still remember, taas kay linya, ginatusan ka mga bata, naglinya ning tanan. Kay ngano, para lang madawat namo ang atong tiskog kay nga 20. Manong niadto man mi didto? Kay wa may mga kwarta. Kay para sa amo dako na kaayo tong 20 pesos. Pero karon di man ko dato pero makaingon ko nga naa ko'y 20. Pag i-announce sa Facebook karon nga adto mo didto sa city mayor's office kay maghatag og 20 si mayor, sure gud ko nga di gud ko moadto. Ngano man, ako una-una, unsaon man akong 20. You see? And sometimes, sa atong kinabuhing Kristohanon, inaana ta. Sa una katong bag-o pa ta, nga wa pa kay simba-simba, pa ka kabalos, kaluwasan, and you are so excited. Wad to gyud ko, ngano man, gusto ko maluwas. Karong naluwas na ka. Nakalimot nga kada adlaw kinahanglan gyapon kang luwason sa Ginoo. Paminaw nimo nga naanan nimo ang kaluwasan nga okay na ka. And when God calls you to surrender, when God calls you to repent, when God calls you to improve your life through His grace, anak ka okay naman ko, di na ko moadto sa Ginoo. Kay okay na ko. Kay abi nimo nana sa imo. Di na ka moadto. Matigala igsoon, revival starts when you recognize again your need of the Lord Jesus Christ. Nang hinahanglan ka sa iya igsoon. We must admit that we are lost. We must admit that we need Him. We must admit that we are hopeless if we want to receive help from Him. Imagine ninyo ang usa ka tawo nga gakalumos. Gakalumos siya. Hapit na sa mamatay. Kinsa man sa inyo ang di ka balumulangoy diri sa amen. Dagan di ka balumulangoy. Nag-istorya mi sa akong wife sa una, I can still remember, nagtanaw mi itong salida nga murag deluge ba, nga dakong baha ba, nga nay mga buaya. Anak ko sa asawa, ga, ikaw gi unang kanon sa buaya ga. Kaya di ka balumulangoy. Yung mga anak, kamauna mo langoy. Mabiyaan yung gana mo. And imagine yourself na nagkapakapa ka. Katong tao nga nagkapakapa. Unsa yang gikinahanglan? Nanginahanglan ba siya o swimming lessons? At that moment? Dili. Nanginahanglan ba siya encouragement? Kaya na nimo, sige, kapag yun, kaya na nimo. Go, 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 kapag yun, kapala, sige, hala. Nanginahanglan ba siya na? Nanginahanglan siya rescuer. Right. Nanginahanglan siya muluwas sa iya. Amen. You see, just like us mga kaigsunan, in our situation, sometimes ang atong una-una, atong ikinahanglan, may nanglan, pag-Bible study lang, yung ko kinani. Masulbad na ako niya akong problema kung mag-Bible study ko. Masulbad na ako niya akong problema kung matunaan ako ni tanan, lingon sa Bible. Murag ma-improve na niya akong kinabuhi kung mag-grow na ko, inani, no, higalayson, do not forget that until now, you need a rescuer. Amen. Nangyanglan ka o muluwas sa imo. Mutabang sa imo si Jesus Christ.
Pag-anhin ni Jesus Christ, dis kalibutan mga kaigsuonan, wala lang siya niingon og encouraging word sa mga katawhan. Wala lang siya nag-ingon og kitawag na kanabitong tabang nga encouraging wali sermon. You see? Wala lang siya naghimo og kanabitong or mura bitaw maka pangdasig nga istorya. Ang gihimo ni Jesus Christ, He jumped in the storm and help us. You see? Nilukso siya sa storm. Og nitabang siya. Amen. You see that? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. That is what we need. We need Jesus in our hopeless condition to jump in our life and help us. You see? And remember this. Tanawa ko din niyo si Peter. Remember niyo si Peter walks in water? Remember niyo? So wala pa si Pedro dito. Sa storm. Nag-una na si Jesus Christ. And sometimes we ask the Lord, Lord, asa ka sa panahon nga naglisod ko? He's already there. Manong niunlod man si Peter? Tungod kay naglantaw siya sa hangin o sa balod. Manong nakutaan kag asa ang Ginoo sa panahon sa imong kalisdanan? Why? Because you put your eyes in the storm. Why don't you put your eyes in Jesus? Now listen carefully. Naay nindot kay nga observation ang nga story. Kabalo mo anong niunlod si Peter? Ha? Ang pinakarason manong niunlod siya dili tungod kay nilantaw siya sa balod. Kay in the first place, kinsa may niingon nga moadto sa didto tubig? Ang Ginoo ba? Nagpray sa Lord, ug ikaw na paanha ako diha. Kinsay nangayo nga moadto sa didto sa storm? Siya mismo. It was his prayer that put him in the storm. Because in the first place, siya ang nangayo na Ginoo, paanha ako diha, Ginoo, kung ikaw gid na. Kung imo yung kabubuton Ginoo, paanha ako. Jesus Christ, sige ani. When God started to answer his prayer, he started to look at the storm. And you know that is our problem. That is our problem. Most of the situation we are in are results of our prayer actually. Let's say for example, Ginoo, mao ni akong pangandoy Ginoo. Mao gid ni akong kurso nga ako ang pangayoon sa imo Ginoo kay mao ni akong pangandoy Lord, ibutang ko diri Ginoo. And God gave you that course sa imong pag-eskwela sa college. Pagabot ni mo dito, gikapuya na kaya ni oy. Lisod naman kay ni di na ako ni kaya. Kinsa man dahil nangayo anak, ikaw man. Lord, ihatag ni sa ako ang trabaho, Ginoo. Ihatag na sa Ginoo. Kapuya na kaya ano, hindi na ako makaya. Kinsa nangayo anak, ikaw man. You see? Peter asked that he can go to the storm. But when he was already in the storm, he put his focus in the storm. Muna niunlod siya. Sometimes we ask job and we put our eyes on the job. We ask something and we put our eyes on that something na itong ipangayo. Higala son, don't remove your eyes from Jesus. Amen. We are hopeless without Him. I hope you understand that. Amen? Amen. Many situation nga atong naangkon mga pinangga is a result of what we have asked in the first place. Put your eyes in Jesus. That's number one. That is our hopeless condition. We need Jesus. Number two, let us look at our substitution. Christ, holy substitution. The Bible says, verse 8, but God commended His love toward us in that
While we were yet sinners, Christ died. For what? For us. Christ died for us. While we were at what? Minduta, no? Some people are saying na kinahanglan ka maghimo o good works para maluwas. You must be good in order to be saved. As if God died for good people. You see? Kung gikinahanglan ka ang paghimo og maayo para maluwas, kinahanglan ka mahimong tarong para maluwas, kinahanglan ka mahimong buotan para maluwas, nag-ingon unta ang Bible that Christ, while we are good, Christ died for us. You see? But the Bible says Christ died for sinners. Nagpakamatay si Jesus Christ alang sa mga magkasala. So di na kinahanglan magminaayo ka para maluwas. Kinahanglan kang maluwas para mahimo kang maayo. That's the right thing. Perting baliha kayo. You see? Pagkabalik yung guy, no? While we were yet sinners, Christ died for us. And people are saying, maghimog maayo para maluwas. Maghimog good works para maluwas. Jesus Christ did not die for good people. Christ died for bad people in order for bad people to become good. You can be good. I can be good by the grace of God. So ato makita mga pinangga ang mga kaigsunan, Jesus Christ made Himself as a substitute for sinner. Siyang nipuli. O tanang mga butang nga gideserve sa sinner sa iya na paingon. O tanang mga butang nga gideserve niya sa imo na paingon. Mo gyud na hitabo. Di ba? Righteous man siya, perfect man siya. Unsa deserve ni Jesus Christ? Deserve niya ang langit, deserve niya ang gugma sa amahan, deserve niya ang kamaayo, deserve niya ang kanang rest sa langit. Kaya nga naman, maayo kay siya. Kita daw man ta, magkasala man ta, itong deserve. Deserve ito mag-antos, deserve ito sumugon sa impyerno, deserve ito ang tanang kasakit. Kaya naman, tungod kahit mga dautan ta, magkasasala ta. And when Jesus Christ came, died for us sinners, it became a substitution kapuli. Mura dula ang basketball ba? Gikapoy na ka, di mo kaya napiang ka, di nakakadagan. Anay mo ang gitawag na coach, okay, substitution. Pito ang referee, manok man to? Sa may tinood? Substitution, rep! Gawas tong gitawag nga napiang, puli tong isang kusgan. Mo na itabo mga kaigsunan. Gawas ta! Gawas tas dulat, ay takadaog! Pil kita perminti ni puli Jesus Christ, panang pag-antos, panang kasakit, iya na. Mo na, nga, nagbaylo man mo sa diskusyon man, siya nga buotan, ang deserving niya nga mahitabo sa iya, ang deserve niya nga langit, ang deserve niya nga pahulay, ang deserve niya nga glory, napaingon sa imo. Pero ikaw, kay dautan man ka, ang deserve mo nga kasakit, ang deserve mo nga pag-antos, ang deserve mo nga kalayo nga sa impyerno na paingon sa iya, siya ang nag-antos para nimo. Substitution. Christ died for us, the Bible says. You see? So ato makita mga kaigsuunan. Wala na naghulat ang Ginoo nga mag-improve ka. Christ died for you at your worst. Remember that. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, much more than, sa verse 10. The Bible says, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Tanawa, samtang daw kita mga kaaway pa, na-reconcile ta through the death of the Son. Kamatayon sa anak. Much more than, being reconciled, pero nga na-reconcile na, we shall be saved by His life. How much more He can give now that you are reconciled to Him. You see, so atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, He died for you
at your worst. What more He can provide for you, mga pinangga nga mga kaigsunan, now that you are already reconciled. So ato makitaan ng iyang kamatayon, it's not just love, it was sacrificial, undeserved, shocking grace. Shocking grace. Mao na ang hitabo mga pinangga nga mga kaigsunan. So we must rediscover the cross. The reason why murag wala na excitement sa tuwas pagpangalagad sa Ginoo because the cross became ordinary for us. The cross lost its glory in us. Let the cross be glorious again in our lives, mga pinangga nga mga kaigsunan. Don't allow the cross to become ordinary in our lives today. Remember that in the cross, all your sins was forgiven. In the cross, God was nailed there. Remember that. What was God doing in the cross? He was there because of you. So remember the cross. It was your place. Again, the cross was your place. It was the place for you, but Jesus Christ was our substitute. Di ba siya man ang judge? According to the book of John, chapter 5, siya ang judge. He will judge us. Nananawa mga kaigsunan. Ang nahitabo, dili nga, mura bitawag, judge Jesus Christ, unya magkasala ka, wala lang, usay, may ingon nga, ani ang nahitabo, judge Jesus Christ, magkasala ka, ningon ang Ginoo si Jesus Christ nga, okay, sugod karon, di na kasilutan. Grasya na, di na mao ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ang nahitabo, nagtindog si Jesus Christ as judge. Hukman ka, ningon ang judge, sige, ikaw ang ngayon kang sunugon sa impyerno, ang ngayon ka mag-antos, nag-ingon ang judge, hubuo na ko ni ang akong gown as a judge, mupuli ko sa imong place, imbis ikaw ang kulatahon, ikaw ang silutan, ikaw ang mag-antos sungod sa imong sala, sige, ako na lang, ang judge mismo ang nipuli sa imong place. Siya ang nagpakamatay para sa imo. That is what happened ng pinangga ng mga kaigsunan. You see that? Let's make another illustration. Let's say, for example, usa ka karebilde. And you want to kill the king. Destroy the family of the king. All your life, gidedicate mo para gitawag na i-destroy ang kingdom, i-destroy ang pamilya sa hari. And there was a time na nadakpan ka. Nadakpan ka, kinahanglan na kang patyon. Kinahanglan na kang silutan. Kinahanglan na kang bitayon. Pagkahuman, mga pinangga ng mga kaigsunan, ana na ang hari, sige, bitayon na ka. Ako na kang bitayon, patyon na ka, latiguhon na kauna. Hay na ka bitayon. Tingala ka pagkaugma, wala na dayon. Ang imong bitay, wala na dayon ang imong latigo. Nangutana ka, ano na hitabo di ay? Idolang ko rin sa imo gahapon manggod. Ang anak sa hari, nidupa sa imo. Niingon ang anak sa hari, nga pa, nakoy hangyo, kaning rebeldihan ni ayaw patiya, ayaw latiguha. Pa, ako ang latiguha para niya. Pagkahuman mo latigo sa ako pa, ako ang bitaya para niya. Akong ihatag, akong kinabuhi para aning rebelde. Mao na nahitabo igsoon. Kabalo ka, kinsay ni crush kang Jesus Christ sa cross? Dili ang Roman soldiers. Dili ang mga Hudyo ang nagsakit ang Jesus Christ sa cross. You know what happened? Jesus Christ was punished by the Father in the cross in your place. Isaiah chapter 53, tanawa gani mga kaigsunan. Isaiah chapter 53.
Open your Bibles with me there. First of all, tanawin ninyo ang verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord, kinsa kuno? The Lord laid on him the iniquity of us all. Kinsa ang nagbalhin sa atong sala ngadto kaniya? The Lord, the Father, Jehovah. Natanawa ang verse 10. Yet it pleased the Lord to what? To bruise him. He, kaning he dili nga pronoun, ang antecedent ani is the Lord. He hath put him to what? Grief. Wow. When thou shalt make his soul an offering for what? Sin. It pleased the Lord to what? Bruise him. Kaning word nga bruise, mga kaigsuonan, ang meaning ani, total destruction. Kung naay lamigas, gamay nga lamigas, ang gibuhat sa nimo, imong gibrus ang lamigas, dili kay gisamaran lang. Ang kaning word gibrus, kung naay lamigas, imong ipak, ilapak nimo. Jesus Christ was crushed by the Father in your place. He was your substitute. Mao na nahitabo, mga kaigsunan. And I hope you can say amen to that. Amen. And you can thank the Lord. He became our substitute. Now, kaya nanay substitute, nanay ibayad sa tuwang place. Now, number 3, mga kaigsunan. Atong lantawon, number last, our glorious reconciliation. Atong nakita, we are hopeless. Number 2, since we are hopeless, we need someone to save us. Dili encouragement ang gikinahanglan. Dili unsa bang atong kan rescuer, savior. But we have substitute na number 3, atong glorious reconciliation. The Bible says in our text, going back, Romans chapter 5, verse 10, for when we were enemies, we were what? Reconciled. Napasiguli. We were reconciled to God. Igsoon, salvation is not just escaping from hell. Amen. Usahay pag nay magsangyaw, kinahanglan kang maluwas gikan sa impierno. As if mo nay kaluwasan ng gitudlo sa Biblia. Salvation from hell is only the byproduct of real salvation. Wala niyanhi si Jesus Christ to save us from hell. The Bible says, Jesus came to save us from our sins. That's why we call His name Jesus. Matthew 1:21. Mauna ang daghang mga tao, mga kaigsuonan, nga niangkon nga luwas nagpabilin sa pagpakasala. Kay ngano man, naluwas lang sila gikan sa impierno, dili gikan sa ilang sala. Now remember this, escaping from hell is just the byproduct of your salvation from your sins. Christ came to reconcile us to God, to save us from our sins. So ato makita mga pinangga nga makaigsunan, salvation is being restored in the right relationship with God. How can you be restored in the right relationship with God? Sin must be paid. Sin must be removed. You see? And when sin is removed, when sin is paid, when you are reconciled to God, that's the time you are saved from hell. So dili gid siya maintain ang salvation from hell. Byproduct ra. You see? Now ato makita mga kaigsuonan, before we were enemies, na-restore naman ang relationship, we are reconciled. Before we are under the wrath of God, buhi pa na nimaho ng impierno, the Bible says, the wrath of God abideth on him. But now, we can rejoice with God. Verse 11 in our text, Romans 5:11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Magmalipayon tang ano man, by whom we have now received the atonement, the Bible says.
So we receive the atonement, mga kaigsunan. We can rejoice in God through the Lord Jesus Christ. Na-restore ang kalipay. Na-restore ang peace. Kaya nga naman, na-restore ang right relationship with God. Tanawagan ninyo mga kaigsunan. Ang Genesis chapter 3 verse 10. Open your Bibles with me there. Genesis chapter 3 verse 10. If you're there, say amen. Kindly read it. Ready? Begin. And Jesus said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. In verse 9, ang utana ang Ginoo kang Adam ug kang Eve, where art thou? The first question in the Bible. Ahaman mo. Ahaman ka. Sumala pas verse 10, nakadungog ko sa imong tingog, Ginoo. Pero nahadlok ko. Mao nang nitago ko, Ginoo. And you know, that is our situation, mga pinanggang mga kaigsunan. Nitago tas Ginoo, we ran away from God because of our sins. But God wants to reconcile with us. What happened? That is the first book of the Bible. What happened in the last book of the Bible? Revelation chapter 3 verse 20. Open your Bibles with me there. Revelation chapter 3 verse 20. If you're there, say amen. Ready? Read. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. Di ba sa atong kwan, kisa may nakasala? Kita. Di ba sa atong culture, kung kinsa ang nakasala, siya ang una moduol, siya ang magsuri, siya ang magpakaulaw, nga manuktok ayo kanang pwede ko mga yung pasaylo sa akong nabuhat sa imuha nga di maayo, suri ko kayo. Lambahan pakagportahan. Pero ang Ginoo bali, siya ang nanuktok ayo. Siya ang iduol. Siya ang nakikreconcile. He came to be reconciled with us bisan pag kita ang nakasala. Baga ra kay tagnaw kung dita mo kita pay nakasala o kita pay padili-dili. You see? So ato makita mga pinanggang nga mga kaigsunan, we must be reconciled with Him. And we are reconciled to the Lord Jesus Christ. And we can start rejoicing. You know, remember this. Pwede nga nakakasimbahan pero imong kasing-kasing layo kayo sa Dios. Amen. Reconciliation means closeness with God. The closeness is restored. Kung close kay ka sa imong mga amigo o amiga simbahan pero dili mo close sa Ginoo, there is a question. Maybe you are not yet reconciled with Him. You can be in the church, so near to the church, but so far from the Lord. Reconciliation means intimacy again with Him. Joy with Him again. You can rejoice with God again. Remember this. Revival and reconciliation is not only coming down to the altar and kneeling down. Reconciliation and revival means falling in love with Jesus all over again. I want you to fall in love with Jesus again, mga pinangga. Be in love with Jesus again. Ayaw lang nang naalang ka sa altar, kneeling down. I want you to come and fall in love with Jesus again. So ato makita mga kaigsunan, come to God, come to Jesus. Maybe wala kay kusog karon, maybe nagpasan-pasan kag hidden nga mga sala, maybe layo na kayo ang imong kasing-kasing sa Ginoo, but remember this, precisely para sa imo nagpakamatay si Jesus Christ. Nagpakamatay si Jesus Christ sa mga walay kusog, nagpakamatay si Jesus Christ sa mga nalayo na sa iya, nagpakamatay si Jesus Christ sa mga nakasala, nagpakamatay si Jesus Christ sa mga dili Diyos nun, nagpakamatay si Jesus Christ para sa mga dautan,
nagpakamatay si Jesus Christ para sa imo. And you can be reconciled to Him tonight. Nato makita, no? Kung gusto tag revival sa simbahan, we want revival in our church, but revival begins at individual. Sa mata gusto sa imo, sa ato ang tanan. If the church must be revived, every individual must also be revived. Magsugod sa matag usa mga pinangga. Ato makita nga kaning gitawag nga Book of Romans was not written for the pagan in Rome. It was written for believers in Rome actually. Nato makita mga kaigsunan, Paul was reminding them that they have no strength, they are sinner, they are enemies. Ngano man? Because sometimes we forget. Makalimutan nga nang inahanglan ito sa Ginoo. Usahay mawala na ato ang amazement sa atong Ginoo. Mawala na ato ang pagka-inlove sa iyaha. Mawala na ang gratitude. Mawala na ang fire sa atong kasing-kasing. Sometimes we forget nga nang inahanglan ta sa Ginoo. So mga kaigsunan, let me ask you tonight, are you saved? Pero gakabugnaw na. Are you faithful? Pero wala na'y ampo-ampo. Are you serving? Pero wala na'y kalipay. Are you in church? Pero imong kasing-kasing layo na kaayo sa iya. Are you serving? Pero kapoy na. Higala igsoon. Maybe you may look strong outside, but inside, hinay-hinay, you are drifting away. Hilom na kayo imong prayer life. Dili na kagakatandong sa cross ni Jesus Christ. You are not amazed anymore in the cross of Christ. Igsoon, you need to come back to Him now. The same Christ who died for you while you are yet His enemy now calls you back as His child. Kung gihigugma kaniya when you are at your worst, gihigugma kaniya when you are still an enemy before, now that you are a child of God, He must gihigugma kaniya. How much more He does long to restore you now. Ayaw na hulata ang another service. Don't wait for another service. Sa simbahan na pastor karong Domingo. No, don't wait for another service. Don't wait for another sermon. Magulat pa ko magwali pastor og nay revival meeting pastor. Pag naay young people's camp pastor. Pag naay fellowship. No, don't wait for another sermon. And even don't wait for another tragedy na mahitabo sa imong kinabuhi. Tonight, Jesus Christ is knocking. Kung naay mo abri sa ako, I will sup with Him. I will come into Him and sup with Him. So mga pinangga ng mga kaigsunan, remember ninyo the story of the prodigal son. Itong anak na nalayo, the prodigal son. Layo sa siyang panimalay, hugaw na kay siya, nanimaw na siyang lamaw. Ulaw na kay siya, ingon na siya nga, wa na ko'y angayan, natawagon og anak. Sulugo na lang ko. He was broken. Pero sa diha nga nag-uli siya, wala ni ana ang papa niya nga nagbinatirol ang papa. Wala nag-ana yang papa nga nagulat. Namalay ka. Wala nag-ana yang papa. Layo pa lang siya. Nidaga na yang papa. Nigako sa iyaha. Gikuptan siya. So ato makita mga kaigsunan, wala nasuko ang amahan. Nidagan siya. O nigako sa iyang anak.
And some of you tonight are far, maybe not in distance, but in heart. But remember, the Father is not angry. He is ready to receive you when you come back. So ato makita mga kaigsunan, ang revival sa tuwang kinabuhi, wala na tanang hinahanglan og music para ma-revive. Wala tanang hinahanglan og musyagit pagwali. Mangugat pa ang magwawali para ma-revive. Di na mao tong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan mga kaigsunan, if we want revival, is a surrendered heart. Admit to God, Lord, I am without strength. I come to you honestly as a repentant sinner. I am your enemy, Ginoo. I will lay down my pride. And heaven will meet you in this place. Heaven will meet you in this place. So, igsoon, as we close the message karon nga kagabion, maybe you can say, I'm saved, but I'm not burning anymore. The fire in my heart is out. I'm forgiven, but I'm not rejoicing anymore. Wala na ko'y kalipay. I'm serving, but I am not surrendered to God. Then come. Come, not to be condemned, but because you're invited. Gi-invite ka. You see? Di ba? Nanuktok si Jesus Christ nga naman, manihapon. Gi-invite kang Jesus Christ para mangaon. Dili para interrogate. Kung magdungan ang invitation karon mga kaigsunan, pananglitan na kay amigo nga nang invite sa imo nga brad, dali diri kay mangaon ta. Ang isa, brad, hali diri kay ipatawag ka sa barangay. Asa man ang lami adtuan? Katong kaon ni men? Katong barangay sa puya ni uy, ulaw kay didto. Higalay suon, nganong niduol kang Jesus Christ? Dili pareha atong gipatawag ka sa barangay. Wala ka gipaadto ni Jesus Christ nganon para interrogate ka, para sakiton ka. Giadto ka niya, kay gi-invite ka niya. I knock at the door. And if any man open the door, I will come into him and sup with him. Gusto niya makig-reconcile sa imo. Makig-uli sa imo nga igsuon. You're invited. Christ died for you. Christ rose from the dead for you. And Christ, remember this, lives for you. And tonight, He's calling you closer. Paduol sa iya. You are helpless. We are helpless. But Christ took our place. He's number one, we are number one, hopeless, helpless. But number two, He is our substitution. He took our place. And because He took our place, now we can rejoice in God. Why? Because we are reconciled. Let revival begin. Not in this congregation, but in your heart. Let revival begin in your heart tonight. Palihog man hindugan tanan. I invite you. If you feel compelled to kneel down, you come and kneel down to God. And pray, Lord, I want reconciliation. Tinuod dito Ginoo. I'm saved, but something's wrong with my heart. I'm serving, but something's wrong with my heart. I'm forgiven, but something's wrong with my heart. I am present, but something's wrong with my heart. I want to be reconciled with you, Lord. Restore the joy of my salvation. As we pray karon mga kaigsunan, I'll give you time. Maybe some of you are compelled to kneel down. You come as I pray. You come here in front and kneel down to God. Be reconciled.
Maybe some of you are compelled to pray, you come and pray. As I pray, you find your place. Kamput aman na langit nun. Salamat Ginoo sa imong kaay. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag. We ask you to bless and to empower our lives, Lord. Pasayloan ni Ginoo. Forgive us, Lord. Send revival, Ginoong Diyos, and salvation to these people. Send revival and salvation to this home, this family, Lord. I pray that every member of this family will be saved. Just like you have saved the household of Lydia. Just like you saved the household of Cornelius. Just like you saved the household of the Philippian jailer, Lord, I pray that you would save this household. And I pray, Lord, heal especially ang sakit ni Nanay Rosita. Even ka Ma'am Jeanette, Ginong Diyos. And even ang among mga sala, Lord, heal it, Lord, tonight. Reconcile us with you. Bless us, Lord. In Jesus' name. Continue to pray. You look for a place. Padayon sa mga pag-ampo. And afterwards, akong gihangyo si Brother Ferno to conclude us pinagi sa usa ka prayer. Save